Isa sa pangunahing layunin ng relihiyon ay gawin tayong mabuting tao. Pero tingnan natin ang sinasabi ng mga survey. Sa kriminalidad, nasa higher end tayo ng rankings. Sa buong Southeast Asia, ang Maynila ang itinuturing na pinakahindi ligtas na lungsod ayon sa 2026 Global Residence Index. Sa korupsyon, pangatlo tayo sa pinakakorap na bansa sa Southeast Asia na may bagsak na score na 32 over 100. Sa teen pregnancy at moralidad, ang bansang dapat na puno ng Maria Clara, ang pinakamataas na kaso ng maagang pagbubuntis. At ngayon, pangatlo tayong top consumer ng pornography sa buong mundo, sa online exploitation. At ito ang pinakamasakit sa lahat. Ang Pilipinas ang kinikilalang global hotspot ng OSEC o Online Sexual Exploitation of Children. Sa basura, itinuturing tayong number 1 sa buong mundo sa ocean plastic waste. Tayo ang nag-aambag ng 36.38% ng global oceanic plastic waste base sa isang pag-aaral sa Science Advances. Isang malalang sintomas ng kawalan ng disiplina. Ngayon tingnan natin ang kabilang mukha ng barya. Ayon din sa numero, ang Pilipinas ang pangatlong pinakamalaking bansang Katoliko sa buong mundo at ang nangunguna sa buong Southeast Asia. Pero tingnan mo ang sindikato nating mga politiko. Halos lahat yan Katoliko. Pero tuwing eleksyon, may pictorial pa kasama ang mga pari at obispo. Tingnan mo ang mga kriminal. Majority dyan, Katolikong mapagdasal. Tingnan mo ang mga fuckboy at fuckgirl na manloloko. Marami dyan, may mga suot pang krus sa leeg. Matagal nang kanta ang banal na aso, santong kabayo, pero hanggang ngayon, ito pa rin ang uso. Thou shalt not steal thou, thou shalt not murder thou, thou shalt not commit adultery thou. Talaga bang may silbi pa ang relihiyon sa Pilipinas? Oo naman, may silbi pa rin ang relihiyon sa aspetong spiritual. Pero ang spiritualidad, hindi nakakapagpabusog, hindi nakakapagpaginhawa ng buhay, hindi sumusupil sa mga kriminal, hindi nakakabawas ng korupsyon, hindi nakakapagpadisiplina, hindi nakakapagpatayo ng buildings, hindi nakakabuo ng magagandang sistema, at hindi nakakapagpaunlad ng bansa. Ayaw nyo maniwala? Balikan nyo ang mga survey. Kung ako ang tatanungin, hindi na takot ngayon ang mga Pilipino sa impyerno at hindi na rin tayo kumbinsido na tumira pa sa langit. Sa hirap ng buhay ngayon dito sa lupa, wala nang pakialam ang marami sa kabilang buhay. Kung gusto talaga nating makuha ang loob ng Diyos, dapat ay may maiambag muna tayong mabuti sa mundong kanyang nilikha.